Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit siyang mamparte ng mundo kayo nandun, ano? Ako, maulan dito sa amin ngayon, no? Ang lakas-lakas ng ulan, kahapon pa ho ito. Ano? Mayroong parting baha sa aming lugar. Pero sandali lang naman kasi bigla akong lumakas ang ulan no? Biglang tapos ngayon pauwi ako ng trabaho, ganito na naman, malakas na naman ang ulan. Talaga naman galing po ako ngayon din nilang sa Amazon at nagbalik ng binili. Kasi hindi ayos yung nabili. So maganda naman dito sa Amerika dahil pag nagkamali ka ng bili, ay wala na silang tanong-tanong. Basta ibalik mo ng maayos, ayos yan, i-scan lang nila, at ayos na. At any rate, kamusta po? Meron pala tayong pugante. May pugante po at may nakatakas. Nalusutan na naman ng mga Pilipino at ang Pilipinas, nasampal na naman tayo, ng mga banyaga na yan na nagsasalaula sa ating mga batas. So, kanina po ay nabalitaan natin at naglabas na naman ng pasabog si Senator Risa Hontiveros na ito pa lang si Alice Go ay nakita na pumasok sa Malaysia noong July 18, alas 12 ng tanghali, bandang alas 12 ng tanghali. So, ngayon po ay nagsalita naman ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, through Mr. Casio, yung kanilang spokesperson, na ito pa lang si Alice Go ay bago dumating ng Malaysia ay nanggaling na sa Bali, Indonesia. So, it looks like kung galing siya ng Pilipinas, nagpunta muna siya ng Bali, Indonesia, and then from Bali, Indonesia, nagpunta sa Malaysia, and from Malaysia, nagpunta ng Singapore, and from Singapore, bumalik po ng Indonesia, Batak, I don't know, something like Batak, Indonesia, if there is something like that. But as of now, nasa Indonesia po sila. Kasama po yung mga kapatid na si Wesley, at saka yung babae na isa, at saka yung si Cassandra Leong, yung number 1 ata na hinahanap sa Porac Raid. Naandun, magkakasama po sila at nagliliwaliw. Alright, paano nangyari to? Paano nakatakas at nakasibat itong mga taong ito? Ganung meron namang lookout order. Alam mo yung lookout, hindi po ito hindi po ito hold departure order, lookout order. Sabi ng lookout order ay makakalabas ka pa rin Pero bago ka makalabas, sasabihan muna kasi ang mga otoridad tungkol sa paglabas na yan, bago ka lumabas ay paperwissyuhin ka muna, ganun ba. Pero ang sabi ho ng PAOK at saka sabi ng immigration ay hindi daw po dumaan sa Bureau of Immigration itong si Alice Guo o si Go Waping nung lumabas ng bansa. So, paano? Saan dumaan? Ang sabi nila ay baka sa mga back channels, back doors ang tinatawag nila. Okay? So, ano nangyari to? Paano nangyari itong sitwasyon na to? Unang-una, hindi ba yung bang mga taga Bureau of Immigration alam na merong backdoors? Kung alam nila na may backdoors, bakit ba't hindi nila nababantayan yun? So talagang kung dun gumamit yun, kung dun lumabas yun sa mga backdoors, ay talagang walang silbi ang ating immigration,
Ganun pa rin, makakatakas rin pala ng hindi alam ng mga wanted na yan. Hindi alam ng mga ng gobyerno na yung mga wanted na yan ay nakakatakas. Ano? Ilang wanted na ang nakatakas sa palabas ng bansa. Ilan na yung mga personalidad na yan na pinaghahanap ngayon sa Pilipinas na dati-rati ay nasa Pilipinas lang pero nakakalabas ng bansa nang wala man lamang ka-record-record. Ano? Yung pala alam na nila na may ganyang mga backdoors. Bakit hindi ginagawa ng paraan ng gobyerno natin? Hindi ba? Ano yun? Kailan pa gagawa ang gobyerno natin? Kailan pa nila tatauhan yung mga backdoors na? Pero palagay ko naman yung mga backdoors na tinatawag na yan, na hindi lang basta applya yan eh. Ano? Sa tingin nyo ba yan ay ang sinakyan lang nila ay simpleng bangka? Papalabas papunta ng Bali, Indonesia from the Philippines? Palagay ko hindi naman. Yan yung palagay ko eh. Kung yan man ay bangka, ay napalaking barko. Ano? Or, I don't know, ha? Or kung yan ay mga eroplano, ay syempre dapat naman mayroon yung take-off area. Yan namang take-off area na yan, syempre yan ay mga eroplano, dapat naman tinatauhan din yan ng mga immigration officers. Hindi ba? Kung totoo na hindi dumaan sa immigration, na ba, may malaking pagkukulang ang ating immigration office, ang ating mga opisyal na yan sa immigration, yung mga paliparan na yan. Dapat ang mga paliparan talaga bawat isa ay merong mga immigration officers, lalo na nung panahong lalo na yung mga panahong ganyan na uso na rin nga siguro yung mga private plane na nakakalipad ng matagal. Walang dapat sisihin diyan kundi gobyerno pa rin. Talaga namang na nababalahura ng mga taong 'yan ng ating batas dahil diyan. Sabihin ng mga yan, kahit pag ako'y wanted din yan, nakakapasok at nakakalabas naman ako ng bansa nang hindi nila alam. Ang isa pong sample diyan ay si Michael Yang. Ayun mo si Michael Yang pakalat-kalat diyan nung panahon ni Duterte, ha? Pakalat-kalat lang siya. Bakit? Ngayon daw ay nandiyan na sa may Middle East. Walang record na nakaalis siya. Paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? Na nakaalis yung mga taong yan nang walang ka-record-record. At hindi lang yan ngayon nangyari. Palaging nangyayari yan sa mga taong ganyan. Kaya tayo napapagtawanan ng ibang bansa at laging tayo ay napapangalanan na lugar ng mga kriminal. Dahil nakakapasok sila at nakakalabas ng bansa diyan sa bansa natin nang walang nakakaalam. Nabibigyan sila ng passport. By the way, baka nga po lumabas yan si Alice Goo. Medyo naisip ko lang ngayon. Maaari sigurong yan ay lumabas, dumaan sa immigration, pero hindi gamit ay passport na Alice Goo o si Guwaping. Hindi yan ang ginamit. Yan ba naman siyempre, tanga ba yung mga yan para lumabas ng gano'n ng pangalan ng ginamit? Hindi. Palagay ko ang ginamit lang yan ay ibang pangalan, kumuha ng ibang passport. Mukha lang niya ang ipinakita sa passport. Right? Di ba? Gagamitin ay passport ng iba or passport na tunay na passport, ibang pangalan, di ba? Yun ang ipakikita sa immigration officer, pero meron ka kutsaba na ibang immigration officer. At ang tatataka na tunay ng pag-alis ay yung Alice Lealgo, pero hindi naka-record. Para nga naman, pagdating sa port of destination, Alice Lealgo ang gagamitin. Kasi yun palagay ko, may mga visa. Yung Alice Lealgo na yun. Pero itong ginamit palabas ng bansa ay ibang passport. Pumunta sila sa sa Bali, Indonesia kung saan hindi naman kailangan ng visa. Right? Ganun lang yun. Siguro ganun lang kasimple yun. Palagay ko. Pwede yun. Posible yun. Okay? I don't know. Pero
Panahon na para pag-isipan natin itong ating batas at ang ating mga paliparan at ang ating mga kung gaano katibay ang ating paliparan ng ating mga immigration boundaries. Alam ko na ang ating bansa ay archipelagic nation na maraming pwedeng paglabasan. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi natin magagawa ng paraan. Ano? Kailangan po natin gawa ng paraan yan. Kayong mga nandiyan sa gobyerno. Aba, sayang naman yung mga binabayad natin. Taxes. Correct? Padalawa. Teka muna. Nasaan nga pala itong ito pa ha? Ito pa. Nasaan na itong si Kibuloy? Hanggang ngayon, hindi pa rin nabuhuli. Para saan yung ating mga confidential intelligence funds, the bilyon-bilyon na pinamimigay diyan sa mga opisina ng mga law enforcement officers na yan. Kahit gaano pala katindi at karami ang binibigay natin na confidential and intelligence fund, pinaikutan lang sila ni Kibuloy at ng mga ni etong si Alice Guo na kahit may warrant of arrest na galing sa Senado ay hindi mahuli-huli. By the way, ang alam ko po, sometime on August 14, nagpadala yan o nag-submit yan ng affidavit, ng counter affidavit, yan si Alice Guo. If I'm not mistaken. Noong pong April 14, nagbigay yan ng counter affidavit. Alam po ninyo, ay ang mga counter affidavit na yan, yan po ay pinanunumpaan sa harap ng notary publiko. Right? Kung yan ay naghumarap sa notary public noong August 14, ibig sabihin, nandito yan pa yan sa Pilipinas. Or, kung totoo yung sinasabi nila Risa Hontiveros at Tampaok, which I believe is true na nakalabas na yan. Noong pang, at least ang alam natin, noong July 18. Pero sino yung nanumpa ngayon sa affidavit na yan noong August 14? Meron po yung notary public. Yan po yung pinanumpaan sa notary publiko. Kung sino man yung notary public na yun, dapat magpaliwanag, palagay ko ha. O hindi lang, talagang dapat magpaliwanag. Kung sino man yung notary public na yun. Sino yung nanumpa sa harap niya? Talaga naman, napakarami ng lusot. At any rate, so ayan po, sana po yung maging maganda uli ang ating buong linggo kahit po maulan din sa amin. At saka kahit masama ang ating nagiging balita ngayon, sa Pilipinas, sana yung maging maayos ang ating linggo sa linggong ito. Okay? Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!